Ahentihin ko lang yung Bios na binebenta na yan, 20 mil. Eh ako, pag checking ko, kailangan makailang client pa ako bago ko makuha yung 20 mil na yan. Pero kapalit nung pag-check ko na yon, reputasyon ko. Gumagastos ako, nalalagay sa alanganin yung buhay ko. 'Di ba? Mas papabor sa akin kung magiging ahente na lang ako, sa totoo lang mga boss. Sabi niya, hindi mo naman sinasabi beforehand kung magkano PF mo. Let's say may scanner ka at yun ang big assets mo para makadetect ng malfunction parts. Malaking tulong sa iyo yan at nakakatulong ka sa kapwa mo. Hatid sundo ka ba ng mga clients mo? Plus snacks and tips pa ba? Sana kahit 10 to 20% na lang sa PF mo ang sinisingil mo dito sa client. Total naman niya nabili. So malamang total di naman niya nabili. So hindi na pa sa kanya kinasasabihan niyang sasakyan. Siguro naman kinita mo na ang halaga ng scanner, big asset mo sa mga naging client mo para naman di masakit pakinggan ng nagbayad ng buo sa'yo sa PF mo. Kahit di niya nabili yung inaasam niyang sasakyan, total naman marami ka ng client para di masabing nagsasamantala ka sa mga client mo. Dito ako nasaktan guys. Sorry kung para sa'yo di naging maganda comment ko, pero baka pwede mong pag-aralan bilang nanonood ng video mo, at least may consideration ka naman sa nagiging client mo. Have a good day sir. Sana marami ka pang magtulungan sa mga nagiging client mo. Last time guys, naglabas tayo ng video na meron akong client na nagpa-check sa atin ng Ford Everest, and na-check ko na yung Ford Everest na yon may malaking problem and possibly gumastos siya ng 100k above dahil doon sa problem na nakita ko. Pero sinabi ko doon na kahit hindi niya binili yung unit, nagbayad siya sa akin ng buo bilang professional fee ko doon sa checking. So merong isang nag-comment doon na medyo nakasakit din sa damdamin ko. At saka para na rin siguro, actually hindi ko talaga sinasabi kahit kanino ko magkano yung fee ko. Sinasabi ko lang yon sa mga nagpa-private message sa akin or nagte-text sa akin, sir, may check po kaming gantong sasakyan, magkano po ba yung professional fee nyo? So, hindi ko talaga sinasabi to in public, pero sige, para sa video na to at para na rin sa kaalaman nitong nag-comment na to, sasabihin ko sa video na to kung magkano yung professional fee na sinisingil ko pag nag-check ako ng sasakyan. Okay, so isa nating sasagutin to. Yes, may scanner po ako. So yung mga pinapakita ko sa inyong scanner sa video ko, meron na akong pinakita sa inyo. Ting Toolmaster, ayan, yung nasa picture na yan. Mahal po lahat ng scanner ko. Hindi ako gumagamit ng halagang tigwa 1,000, tigto 2,000. Ang binagamit ko pong scanner is yung mga professional scanner. Meron pang scanners dyan mga boss na halagang 200,000 pero hindi ko na kayang i-afford yun. Okay, so ang pinakamahal kong scanner is itong nasa picture natin, Think Toolmaster. Ang presyo niyan mga bossing is nasa 80,000 pesos. 80,000, 80k. Yung sumunod ko na pinakamahal ito, si Think Tool Lite, at yan yung ginagamit ko ngayon, Think Tool Lite. That is worth 50,000 pesos, 50,000. Yung dati kong ginagamit, si Launch X431 Pro, nabili ko rin yan dati ng 50k, pero ngayon mura na lang siya, mga nasa 45k na lang yata siya ngayon. So lahat ng scanner ko guys, professional scanner, or yung tinatawag nila na entry level na, kasi pinaka professional scanners talaga umaabot ng 300,000, 200,000. So hindi ko na kaya yon. Okay, so sabi niya, hatid sundo ka ba ng mga clients mo? Okay, so eto mga bossing, kahit sinong mga past clients ko, comment kayo rito sa baba. Sino sa inyo ang naghatid sundo sa akin? Comment kayo. Wala guys. Kasi lahat sila kung saan nyo sinabi nilang address na i-check, meet up na kami doon. Sa bahay ni seller. Sa location ni seller. Pumupunta ako doon. Nakadala ko yung sasakyan ko. Okay? May snacks pa ba? May tip pa ba? Wala mga boss. Tanungin nyo rin yung mga client ko na nagpa-check sa akin kung nag-tip ba sila sa akin, kung nagpa-snacks man lang ba sila sa akin. Minsan ang meet up restaurant, minsan Starbucks. Pero tanungin nyo sila kung nagpa-kape man lang ba sila, nagpa-Jollibee man lang. Hindi mga boss. Meron dyan mga boss, may ka-meet up pa ako. Sa loob, nasa restaurant kami nagkukwentuhan.
Nung sabi niya, sir, order lang ako ng merienda, di pasay ko na nananghalian. Anong gusto mo, sir? Sabi ko, sir, wag na, kakakain ko lang. Pero ang totoo nun, di pa ako kumakain. Hindi pa ako kumakain, pero nahihiya kasi ko. Hindi ako garapal na, sige sir, order mo ko yung pinakamahal, yung steak. Hindi. Kahit tubig, hindi ako nagre-request. Kung ano yung PF ko, yun lang ang hinihingi ko. Hindi ako humihingi ng kahit na ano. Yung tip, hindi ako tumatanggap ng tip. Kung magkano yung PF ko, yun. Okay? Tapos sasabihin niya, sana kahit 10 to 20% lang ng PF mo ang siningil mo. 10 to 20% guys. Eto, kung saan ako nakakarating, taga Quezon City ako. May magpapacheck Makati. May magpapacheck Pasay. Nagdadala ako ng sasakyan ko, magkano gasolina? Magkano diesel? Diba? Sa traffic situation natin dito sa Pilipinas, papunta doon, magkano gasolina? Babalik pa ako, uwi pa ako, magkano gasolina, magkano diesel? Minsan minsan may mga client pa na rush, mag-check, sir, available ka ba today? Mayroon ako i-check na sasakyan. Sige sir, saan ba yan? Makati sir eh. Kaso, alas 10 ang meet up. Yan ang oras na 9:30 nag-text, 30 minutes lang meron ako. Sir, ang layo ko pa eh, baka pwede kahit mga 10:30 para may isang oras ako na na travel time. 'Di ba? So syempre kung dadaanan ko yung EDSA mula Quezon City hanggang Makati, hindi ako aabot doon. So kailangan ko mag-skyway, kailangan ko mag-toll gate. Shoulder ko 'yun. Kung magkano yung toll gate, kung magkano yung diesel ko or yung gasolina ko, papunta at pabalik, shoulder ko 'yun. So yung PF ko hindi ko buong nakukuha, nakakaltasan. 'Di ba? Minsan pag inabot ako ng gutom sa pag-check, yung PF ko na yun nababawasan kasi kakain ako. Pero hindi ko yun sinasabi sa inyo. Hindi ko yun i-charge sa inyo. 'Di ba? Tapos, yung mga scanner pa. Ito pa, mga scanner. Sige, sabihin na natin kahit yung pinakamahal na scanner ko. Yung 80,000 na scanner. Oo, nabawi ko na yung puhunan niyan. Sa checking ko pa lang. Within the whole year, nabawi ko na yung 80,000. Pero, hindi dyan natatapos sir ang gastusan sa scanner. Bakit? Ang mga scanner kahit gaano kamahal, meron po yung subscription. Tanong nyo lahat ng kilala nyong mechanic, tanong nyo lahat ng gumagamit ng scanner, meron yung subscription. Okay? Matitigil ang update niyan after nung pre-subscription. Minsan ang pre-subscription is 1 year lang. Minsan 2 years. So kapag after 2 years na, hindi ka na pwede mag-update. Kailangan mo nang mag-subscribe. Magkano ang subscription? Kay ThinkCar, ang subscription ng software ni ThinkCar, kung di ako nagkakamali, nasa 300 USD ata. Magkano ang 300 USD? Mahigit 15K sa atin, 18K. Full software subscription na yon for all cars na yon. So syempre ako as mechanic ako, hindi naman pwedeng ang isa-subscribe ko lang Toyota para makamura ko, Toyota lang. Total Toyota marami rito. Paano pag may nagpa-check sa akin ng Mitsubishi? Pag may nagpa-check sa akin ng Ford, 'di ba? Pag may nagpa-check sa akin ng Korean car, ng Chinese car, hindi ko na sila ma-check, sir, kasi Toyota lang yung pinasubscribe ko kasi yun ang ko eh. 'Di ba? So hindi ko na sila ma-check. 'Di ba? So yung subscription, boss, mabigat din. Okay? So iyon po yung mga kailangan ninyo i-consider. Tsaka alam niyo ba mga bossing, lagi kong pinipili yung kapakanan ng mga nagpapa-check. Marami ng car showroom. Ang van ang pangalang Jeep Doctor. Pag pumunta ka sa isang showroom na to, tapos sasabihin mo, pwede bang magpa-check sa mekaniko? Sasabihin nila, sige sir, magdala ka kahit sino mekaniko. Sige sir, dadalhin ko si Jeep Doctor. Pag narinig nila yung Jeep Doctor, ay sir, bawal po, wag po. Hindi po pwede si Jeep Doctor dito sa amin. Ganon ang nangyayari. Yung checking ko mga bossing, nakaraan, naglabas ako ng video about sa mileage tampering. Nung naglabas ako ng video no mga boss, maiyak-iyak ang misis ko. Bakit? Kasi si misis may access din siya dun sa account ko. So lahat ng message na dumarating doon nababasa niya. Nakakatanggap po kami ng death threats, ng pangbabanta. Diba? Nung nakaraan na naglabas ako ng video about doon sa mileage tampering, meron pang nag-message sa akin. Kakilala ko pa. Doon pa sa dati kong binablog na showroom. Anong sabi niya sa akin? Naghahanap ka ba ng Naghahanap ka ba ng away?
Suicide content pa nga, sabi pa nga niya, suicide content yung ginawa mo. Imagine mo, di ba? Sinabihan niya ako ng ganun, suicide content yung ginawa mo. Ginanon pa niya ako. Kaya nga sabi ko sa kanya, reply ko sa kanya. Isa ka sa mga nagsabi sa akin ng mga ganyang pagbabanta, pre, alam mo ba yon? Kapag may nangyari sa akin, ikaw ang isa sa mga pag-iimbestigahan dahil in-screenshot ko yung message mo. Doon pa yan sa dati kong binablog na showroom, ha? Ganun sila nagsalita sa akin. Okay? So yung trabaho ko mga bossing, unang-una, reputasyon ko tinataya ko dyan. Bawat checking ko, nagiging mahigpit ako. Yung ibang ang chine-check ko, sir, sa totoo lang nagagalit sila yung mga seller. Sabi nila, ang selan mong mag-check. Ang arte mong mag-check, iniisa-isa mong i-check. Brand nyo ba yung chine-check mo? Gusto ko nga silang sagutin eh. Nagtitimpi lang ako. Sinasabi ko, natural, kung brand nyo to, hindi na to kailangan i-check. Kaya nga binubusisi. Kaya nga chine-check maigi. Kasi second hand. Bawat makita nung client dyan, na problema after nilang bilhin, kayo kumita kayo sa isang unit na yan, kumita kayo ng 100,000. Magkano ang kinita nyo 100,000 sa unit na yan? Ako barya lang, wala pa sa kalingkingan ang kinita nyo. Pero pag nagka-problema yung sasakyan, sino ang unang kukontakin sa atin nung buyer? Kayo o ako? Diba ako? Kasi ako yung nag-check. Ako yung nag-assured sa kanila na, sir, okay tong unit na to, maganda tong unit na to, wala ka magiging problema sa unit na to. Pero once na magka-problema yan, kahit konti, hindi kayo ang aabalahin yan. Ako na nag-check, na kumita ng barya, kumpara sa kinita nyo na mga seller kayo na 100,000. Diba? Tapos kapag nag-check ako, dami naman chine-check nito. Scan, test drive, scan ulit, silip ilalim, silip kung nabaha, silip kung nabangga, tingin sa kalawang, konting kalawang, issue sa kanya. Natural. Lalo na kapag hindi ko kasama ang client. Kasi nung nakaraan, meron ako, sir, eto, binibideo ko talaga. Sir, eto, may scratch dito, ha. Kasi yung client, hindi ko kasama, ako lang yung bumili. Ako lang yung nag-check. Okay? So, si client, sabi niya, pag sinabi mong go yan, sir, luluwas ako Maynila, babayaran ko na. Diba? At paano kapag sinabi ko na, sir, okay yung unit, walang problema. Tapos nakita niya, sir, hindi mo sinabi sa akin, may scratch dito, may dent dito. Ayoko nang ganun. Gusto ko sobrang kinis. Diba? Gusto ko mas makinis pa kay Ibana. Paano kapag ganun yung sinabi ng client? Ano gagawin ko? Sige sir, hindi ko kasi nasabi sa'yo na may gas-gas dyan na may dents dyan. Sige, papagawa ko na lang. Magkano per panel? 3.5. Diba? So yung binayad nyo sa akin, lusaw. Diba? So ako, natural lang na maging maselan ako, mga bossing. Kaya sa mga seller dyan, konting consideration din, kung talagang walang problema yung sasakyan ninyo, kung talagang maayos yung sasakyan nyo, hayaan nyo i-report ko ng maayos sa client yung unit ninyo. Kung may konting gas-gas dyan, kung may konting dents dyan, hayaan nyo i-report ko sa kanila. Kasi kapag hindi ko sinabi yan at nakita nila yung pagdating nila, sasabihin nila pinagtakpan ko pa kayo. Diba? Yung mga kalakalawang na yan, diba? Natural lang na i-report ko sa kanila yan. Kung may nakita akong issue, kahit na anong issue na lumabas sa scanner ko, sasabihin ko na yan. Lalong-lalo na kung bangga ang unit, kung nabaha ang unit, lalong-lalo na sir, kung tampered ang unit, inire-report ko yan sa kanila. Okay, so marami mga bossing, ang mga buy and sell, car dealer or showroom, nagalit na sa akin. Nakakatanggap na kami ng pagbabanta dahil sa ginagawa kong trabaho. Tapos barya lang yung aking kinikita. Ganyan pa yung nare-receive kong comment. Diba? So, eto, sa mga nagtatanong, magkano ba ang singil ko? Okay? Mabili o hindi yung sasakyan, magkano ba ang singil ko? Professional Pico, 5,000 po, 5,000. Ano ang ginagawa ko sa 5,000? Una, kung saan ang location pinupuntahan ko. Pero within Metro Manila lang. Kasi kapag Laguna, may nagpapacheck Batangas, may nagpapacheck Pangasinan, tollgate gasolina pa lang sir, yung 5,000 ko lusaw na. Diba? Kaya hindi ko na tinatanggap. Okay, so 5,000 pong sinisingil natin. So ano ginagawa ko? Home service, kung nasan yung unit, pinupuntahan ko. Okay, pagdating doon, scan. Pagdating doon, test drive. Pagkatapos ng test drive, scan ulit. Bakit dalawa scanning sir? Bakit hindi pwedeng isa lang? Kasi siyempre, yung mga nagbebenta na yan, may sarili silang scanner. Pwede kasi sir, na pagdating ko doon, nakapag-clear na sila, nakapag-delete na sila. So kailangan ko mag-scan. Bago ko galawin yung sasakyan nila, kailangan ko mag-scan. Okay? Pagka test drive, kaya
Kapag test drive, nag-i-scan ako ulit. Bakit? Kasi sa scanning na yon, kapag may error talaga ang sasakyan. Kasi after, sa test drive pa lang mga boss, alam mo ginagawa ko? Hinahataw ko yan. Hinahataw ko. Hanggat kayang ihataw, kaya nga nagre-request ako sa mga seller eh. Sir, baka pwede, doon tayo sa makakatakbo ng maayos, yung makakahataw ako at least 60 to 80 kilometers per hour. Kasi palalabasin ko talaga lahat ng issues niya. Kahit nag-clear kayo, palalabasin ko. Okay? So after test drive, mag-i-scan ako ulit. Kung ano lalabas doon, yun yung issues. At doon ako lagi nakakahuli sa second scanning. Sa first scanning, usually wala ka makikita dyan. May makita ka dyan, minor. Pero sa second scanning, doon ka lagi nakakadali. Doon ka lagi nakakahuli. Okay? Bukod doon, ano pa chinecheck ko? Under chassis, tinitignan ko kung may leak. So kahit gaano kasikip yan, kahit maputik yung, minsan nagche-check ako, maputik yung lugar. Luluhod ako, magdudumi-dumi ako doon. Hanggat kaya ko silipin yung ilalim, titignan ko para makita ko lang kung may leak. Kung may mga bushings na palitin. Although hindi lahat mache-check ko kasi nga wala naman akong lifter. Hindi ko maikot yung gulong kasi nga nakababa yung sasakyan. Diba? Pero at least hanggat kaya ko, chinecheck ko. Sinisilip ko kung may sign ba na nabangga yung sasakyan. Sinisilip ko kung may sign ba na nabaha yung sasakyan. Tapos sinisilip ko na rin yung documents. Kung ano yung, kung original ba yung documents niya, kung may encumbered, kung kompleto, kung yung ID ba tama, kung yung pirma ba mukhang dinaya, o Xerox lang ba yung pirma, kung kulang ba yung documents, kung ano pa yung kakailanganing documents. Meron pang pahabol na, sir, pag binili mo to, ganto ganyan, kagaya niya, may client ako na nagpa-check noong nakaraan. Sabi ko sa kanya, sir, pasupo yung rehistro ha. Obligahin nyo si seller bago ninyo kunin, iparehistro. Kasi pag nahuli po kayo ng unregistered, 10,000 po yan. Ganon agad yung sinabi ko sa kanya. Sir, papalitan mo na agad ng battery ha. Pagkakuha mo nito, dumaan ka na agad sa bilihan ng battery, bumili ka kaagad. Kasi dead na yung battery niya. Gina-jumper na lang po. Minsan, ginaganon ko na yung client. Diba? May pahabol pang ganon. Tapos, sasabihin nung nag-comment, 10% lang singilin mo, kulang pa yung panggasolina ko, pang-diesel ko. Diba? Tapos sabihin niya, kapag buo yung pag nabili yung sasakyan, tsaka ka na lang buong maningil, di talo pa ako ng mga ahente, di sana nag-ahente na lang ako. Ang mga ahente, mga boss, marami akong kilalang ahente, pinakamalit na nakukuha nila per unit, 20 mil. Minsan, kumikita pa yung ibang ahente, 100. 150. Depende sa unit na nabenta nila. Pag high-end, mga Land Cruiser. Magkano ba mga Land Cruiser? 4M, 5M. Diba? Pagka ganun nabibenta, kita nila 150 pag sports car. Diba? Pagka mga Bios lang, 20. Diba? Kung ganun lang din, di ganito na lang gawin natin mga bossing. Kapag hindi nyo nabili yung sasakyan, sige, bayaran nyo ako 2,000, 1,000. Pag di nyo nabili yung sasakyan. Kasi may issue. Pero kapag nabili ninyo yung sasakyan, pag 800 below ang presyo ng sasakyan, mga Bios, mga Expander, 800k below. Pag nabili ninyo, komisyonan nyo ako 20. Pagka 800 pataas, komisyon ko 50. Kasi nabili nyo naman yung sasakyan, maayos Ganun ba dapat, mga boss? Di ba pangit yun? Yun naman tala na ako. Kasi komisyonan ko na kayo. Di ba? Pero ako kasi, labas ako doon. Kumbaga, kung magkano yung fee ko, yun. Nabili mo yung sasakyan o hindi, yun yung fee ko. Bakit? Kasi ginawa ko yung trabaho ko. Ginawa ko ng buo yung trabaho ko. Diba? Pag pumunta kayo sa doktor, kasi may sakit kayo, Dok. May sakit ako, ganito po yung problema ko. Tinanong-tanong ka lang, ano nararamdaman mo? Kailan mo nararamdaman? Ano ininom mo? Anong kinain mo? Okay. O sige, biresetahan kita ng gamot. O, bili mo to. Tapos, bayaran mo siya cashier. Pag bayad mo sa cashier, 1,000. Nag-usap lang tayo, Dok, 1,000. O, di ba? Tapos minsan pa, sige, magpa-laboratory ka. Pagka laboratory mo, balik mo sa akin. O, di ikaw. Pag bayad mo sa cashier, 1,000. Tapos nagpa-laboratory ka. Pagka laboratory mo, bumalik ka kay doktor, Dok, ito na yung laboratory ko. Malinis naman pala, wala kang tuberculosis, simpleng ubo lang yan. Tuloy mo lang yung binigay kong reseta. Okay po, Dok. Sige po. O sige, punta ka sa cashier, bayaran mo to. 1,000 ulit. Dok, binasa mo lang, sir, Dok, yung reading ng laboratory ko. Ako pa rin naman yung nagpa-check up nung nakaraan. 1,000 na naman. Mga doktor nga, ganun Nagkwentuhan lang kayo, 1,000 na Diba? Kami, nag-effort din kami.
'di ba? So hindi ko inaano yung mga doktor kasi profession nila 'yan. Ilang taon silang nag-aral para diyan. Gumastos sila diyan, malaki ginastos nila sa pag-aaral nila. Kami rin mga mekaniko, experience, 'di ba? Gadgets namin, oras namin. Tapos kagaya ko pa na every time na meron ako makikitang kalokohan yung seller na yon, nalalagay pa sa alanganin yung buhay ko. Napakaliit na halaga mga boss, ginaganyan pa ako ng iba, di ba? Pasensya na, medyo naglabas ako ng saloobin ko sa video na to. Pero ganun talaga mga boss, may mga tao talaga na hindi natin mapiplease kung ano yung sinabi nila. Pero at least pinaliwanag ko yung side ko. Kung gusto ninyo na gano'n na lang yung sistema, ahentihan system, o di pa, mas papabor nga sa akin yun eh, ahentihan system. Bakit? Pinakamaliit na makukuha ko sa isang pag-ahente, 20 mil. Di ba? 20 mil. Ahentihin ko lang yung BIOS na binibenta na yan, 20 mil. Eh ako, pag checking ko, kailangan makailang client pa ako bago ko makuha yung 20 mil na yan. Pero kapalit nung pag-check ko na yon, reputasyon ko, gumagastos ako, nalalagay sa alanganin yung buhay ko. 'Di ba? Mas papabor sa akin kung magiging ahente na lang ako, sa totoo lang mga boss.